Madilim ang bahay at maaring walang tao ngayon sa loob. Ang bahay na ito ay gawa sa kahoy at simento. Kahit luma na, maayos pa rin naman ang itsura at pareho pa rin ito base sa natandaan kung itsura nito noong bata pa ako. Sa wakas, matapos ang umalis sa bahay na aking ina, dumiretso naman ako sa maaring pinagtatrabahuan niya. Matapos ang ilang mali kong pasikot-sikot ay nahanap ko din ang motel and spa. Luma ng itsura nito base sa pintura ng building at mahalata mong walang masyadong tao dito dahil halos naglalakihang mga motel ang malapit lang dito. Pero mapapansin mong may kakaiba ito dahil masyadong maraming masahista at babae. May mangilan-ngilang ding mga kotse at motor ang nakaparada sa parking lot. Makikita mong walang makasama ang lalaki na pumapasok dito dahil hindi lang ito simpleng motel. May sikretong bintahan din ang laman dito. Makikita mo din ang nakikislapang ilaw ng mga Christmas lights. Akala mo sa isang bahay aliwan kapapasok at hindi sa isang motel and spa, at may nakasabit na napakalaking plaka sa harap ng pintuan. Special offer in our massage, 50% off. Baka naman ibang serbisyo sa isip-isip ko. Habang sinusubukan kong ipakita kung gaano ako hindi kinakabahan, pumasok ako sa loob na para bang matagal ko na itong ginagawa. Ito ay isang normal na motel and spa lang, hindi tulad ng mga pagmamayari ko. May mga lalaki sa loob pumapasok sa isang kwarto sa dulo na may nakalagay na VIP sign, at sa paligid nito ay makikita mo ang mga simpleng waiting sofa and tables. Para na mag-style ng bahay aliwan ang receiving area. At may mga vintage na jukebox machine ang nakadisplay sa entrance sa sala. At meron din itong pole na for decoration purposes lang. Siguro nga pahingahan nila, masyadong classic ang ambience. Dumiretso naman ako sa harap ng receiving area at umupo sa sofa. Dahil may kausap pa receptionist at nilibot ko lang muna ang tingin ko sa paligid. At bigla mula doon, nakita ko ang aking ina. Nakita ko siyang lumabas mula sa kwarto sa dulo na may nakalagay na VIP sign. Ang sikmura ko ngayon ay parang kinalukay habang pinapanood ko ang paglapit niya. Anong sasabihin ko? Ano ang gagawin ko? Nararamdaman ko na naman ulit ang luma kong pakiramdam na gustong umaapaw. Pero kasabay noon ang pakiramdam ng pangungulila ang bumalot sa akin, at ang mas nakakagulat at mas nakakaya sa lahat, ang nararamdaman ko na parang may nabubuhay sa pagitan ng akin habang nare-responde ang buong katawan ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Habang papunta siya sa akin, habang nakikita ko siya papalapit ng papalapit, napakaganda niya. Ang kanyang napakahabang itim na buhok na may pagkablande ay nagpapadagdag palalo sa lakas ng kanyang appeal. Siya ay humakbang papalapit sa akin na mayroong nakapang-akit na kumpiyansa sa sarili, na isang babae na alam na lahat ng lalaking nakikita sa kanya, isa lang ang isipin sa kanya na isa siyang Diyosa. Ako ay humugot ng malalim na paghinga habang pinaghahandaan ang muling pagkikita namin ng halos 20 years na ang nakaraan. Pero ngayon halos hindi ako makapagsalita nang inabot niya sa akin ang isang pliers at casual siya nagsalita sa isang nakakaakit na boses. Anong hanap mo, mister? Siya'y tumingin sa mukha ko. Sabi ko na nga ba? Ang hanap mo ay special service, fully book na kami ngayon. Kaya simpleng sofa at food massage na ang pwede. Ano ba nga bang bago? Talagang mga kabataan ngayon? Medyo parang natutuwa niyang sabi. Matapos ko makabawi, nasalita na ako kaagad. Kahit ano mang mayroon dyan na may aalok mo sa akin ngayon, yun na lang. Sumagot naman pabalik ang aking ina. Sofa and foot massage? Tumango ako. Babalik din ako kaagad, mga 1 minuto lang, mister, sabi niya. Habang nag-iwan siya ng isang nakakapang-akit na kindat. Pinanonood ko siya habang siya ay naglalakad. Talagang hindi ako makagalaw sa pagkakatayo ko ngayon. At isa pa, hindi ako nakikilala ng aking ina na kanyang sariling anak. Habang hinihintay ko siya, nagnilay-nilay muna ako. Sa wakas, hindi ko na namalayan kung gaano kalaki ang nagbago sa akin. 20 years na nadagdag sa akin mula sa isang musmos na 5 taong gulang. Ang mukha ko ay naiba na
At ang dating bata noon ay mayroon ng trim shave na bigote at balbas. Wala na sigurong baka sa pagkatao ko nung bata pa ako. Agad na nagpapaalala sa kanya na ako ang anak niya. Nang bumalik na ang aking ina, pinanasunod niya ako sa kanya at dinala niya ako sa isang kwarto. Kung nasaan sa loob ay may nakahilera na massage chair. Pinaupo niya ako sa isang massage chair. Siya nasa tabi ko na lamang at nag-umpisa na siyang nakipag-usap sa akin ng kaunti. Marahan niya akong nilalandi tulad ng ibang mga babae na umaasa sa makukuha ng malaking tip. Siya'y umupo sa harap ko sa maliit na upuan para masahiin ang aking mga paa habang nakaupo ako sa sofa massage chair. Mula sa pwesto ko, nasa mga paa ko lamang ang aking ina at minamasahe ang aking paa. Dahil doon, mula sa pwesto ko ay madali kong nakikita ang isang napakagandang tanawin. Ako nga pala si Juliana, sabi niya sa tono ng pagpapakilala ng kanyang sarili sa akin. Ano nga palang pangalan mo o anong gusto mong itawag ko sa iyo, mister? At binigyan niya ako muli ng isang nakakaakit na kindat kung saan ang dahil doon na nagbigay ito ng dahilan para tumibok ang aking puso. Pansamantala ko nautal saglit at nadistract ako ng kanyang paglalandi at ang napakagandang tanawin ng kanyang naanimoy kanyang inihain. At sa wakas, nakapagsalita din ako na maayos. Ako nga pala si Junior. Tumawa ang aking ina at nagsalita. Oh, alam mo, marami akong kilalang Junior ang pangalan. Sa totoo niyan, marami akong nakikilalang Junior dito sa trabaho ko. At mayroon din akong anak na lalaki. Hindi ko alam kung saan banda pero nasa Amerika daw siya. Ang pangalan niya ay may Junior din. Sinunod ko kasi sa pangalan ng tatay niya. Para naman pansamantalang nagbago ang expression niya. Ang kaganinang para nangaakit ay parang nalungkot na may sabihin niya tungkol sa akin. Pero nakabawi din uli siya at muling bumalik sa mapang-akit na si Juliana. Pero wala pa ako nakikilalang Junior na hindi ko nagugustuhan. At syempre, mas bata pa. Madalas kasi ang mga Prokyano namin dito is nasa mga 40s o mga senior na parang uugod-ugod na. Masaya niya sabi na akala mo close na kami. At nabigyan ako muli ng aking ina ng isang hinda na tumayo na dahil tinawag siya ng katrabaho niya para tulungan siya ihatid ang mga bagahe ng customer nila papunta sa kwarto nito. Wait lang, ayusin ko lamang ito, sagot niya sa kasamahan niya. Habang ibinababa niya naman ang aking mga paa at nilagay niya ito sa electronic foot spa para mamasahe. Sandali lang ha, babalik din ako kaagad. Tutulong lang muna ako magdala ng gamit sa kwarto ng kliyente namin. Sayang ang tip. Dali-dali naman siyang tumayo at pumunta malapit sa pinto para lumabas. Pero muli siyang humarap sa akin ng nagsalita. Kung may kailangan ka, kahit ano, ang kailangan mo lang ay tawagin ang pangalan ko na si Juliana, mister. Sinabi ng aking ina habang papalabas siya sa pintuan. Sumilip siya sa ulit at nagsalita. Tandaan mo ang lahat ng kailangan mo. Mayroon kay Juliana. Sa totoo lang, lahat ng kailangan ng mga lalaki ay nasa aking ina na. Bumalik rin naman siya kaagad matapos siya makapaghatid ng mga bagahe ng kanilang kliyente. Mukhang masaya siya habang binibilang niya ang tip na natanggap niya. Mukhang parang masaya ka. Hindi ko napigilan na sasabihin sa kanya habang papalapit siya sa akin. Oo. Malaki-laki rin kasi yung natanggap mong tip mula doon sa mag-shota yata yun. Mukhang bagets pa yung boyfriend niya at mukhang kasing taon ko lang yung babae. Ibang klase na talaga mga kabataan ngayon. Mahilig na sa mas matanda sa kanila. Bakit? Wala namang masama doon. Mas matured na kasi mag-isip ang mga babae na kasing taon mo kaya kaysa sa mga kasing edad namin o mas bata pa sa amin. Ano yun? Hilaw lang ang peg? Sabay tawa yan na akala mo joke ang sinasabi ko. At saka, hindi lahat ng kaedad ko ang hanap ay mas bata sa amin o mas prefer ko pa rin ang kasing edad ko o hindi masyadong lalayo sa taon ko. Habang inaayos niya ang makuha niyang pera, inilagay niya sa loob ng wallet niya. Sana, ganito palagi gabi-gabi ang tip na natatanggap ko para makabili ng ako ng plane ticket. Komportable niya sabi sa akin. Nakapalagayan ko na kaagad siya ng loob para may koneksyon agad kaming dalawa. Ha?
Plane ticket? Anong gagawin mo? Magta-travel ka o mababakasyon? Curious ko na tanong. Tumigil siya saglit sa pagmasahe sa akin mga paa at muling tumingin sa akin, patingala. Nakaupo na siya ulit sa harapan ko. Hindi no? Hirap na nga ako tapos naisip ko pa magbakasyon at maglakwat siya. Alam mo, imbis na gastuhin ko pa ang pera ko sa mga ganong paraan, iipunin ko na lamang at ipapambili ko na lang ng ticket at ipapang pocket money ko para sa pagpunta ko sa Amerika. Nakuryos naman ako sa sinabi niya kaya muli ko siyang inusisa. Ano namang gagawin mo doon? Magtatrabaho? Bakit? May kakilala ka ba doon? Mahirap pumunta, magtrabaho doon kung wala kang kakilala. Sagot ko naman sa kanya. Hindi naman ako pupunta doon para mamasyal na magtrabaho. Tsaka may kilala naman ako doon, yung anak ko. Para naman ako na-status sa sinabi niya. Ako bang tinutukoy niya? Malamang ako lang naman ang nag-iisa niyang anak bukod sa akin. Sigurado akong wala na. Ang kaninang aura niya masayahin ay parang bila nawala kahit halatang pinipilit niya lang magmukhang masaya at iwasan ng malungkot habang sinasabi niya ang tungkol sa akin. Makikita mo sa kanyang mga mata na parang sobrang lungkot niya. Matagal ko na kasing hindi nakikita. Maliit pa lamang siya nang huli kong makita. Tansya ko mga kasing taong mo na rin siguro yun. Nahagip ng aking mata ang pagtakas ng buti ng luha sa kanyang mga mata. At pasimple niya ito pinunasan ng kanyang daliri. Pasensya ka na ha kung medyo madrama ako ngayon. Hindi ko lang mapigilan eh. At saka, first time kong may nakaganaang loob na customer namin na bata pa. Madalas kasi mga parokyano namin dito matatanda na puro, alam mo na, hindi tulad mo mukha kang mabait. Sabay takas na mahina niya pagtawa. Bigla namang bumilis ang tibok na puso ko habang tinitingnan ko siya at sobrang sarap pakinggan ng kanyang boses, parang nabibigyan ng kakaibang kuryente sa buong katawan ko. Matapos siyang masahiin ang aking mga paa, umalis muna siya at iniwan ako para asikasuhin din ang iba bang customer na nasa loob ng kwarto. Karamihan sa mga kasama ko ngayon ay mga couple na nagre-relax lang at mayroon din namang mga lalaki na solo. Pinapanood ko siya habang siya ay natatrabaho. Sa spa, masaya siyang nakangiti habang nagtatrabaho na maayos. Pero naiinis lamang ako sa mga lalaki na nandito ngayon. Partikular sa minamasahe niya ngayon, hindi man lang nahiya kahit may kasama siyang babae. Gusto ko ngayon tumayo dito sa kinauupuan ko para sugulin ang lalaki at paulan ng suntok ang pagmumukha niya. Pero pinipigilan ko lamang dahil ayaw ko may eskandalo at malaman kaagad ni Juliana na